Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Bago tayo magsimula, magsayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Ulit, ito ang naman mo. Our Father, Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. Okay, bago kayo mag-mumo, mag-iigul, kumakalat na sa sasakay, at i-arrange ang iuusuan. So, bago tayo pumasok sa ating panalangin, ngayon, naalala niyo ba kung ano ang tinalakay natin nung nakaraang ito? Marjorie? Tungkol sa sistema ng Espanyol. Ano ba ang sistema ng Espanyol? Sistema ng Espanyol ay pagpapatayo ng sekundaryo na paaralan. Ang informal na edukasyon sa panahon ng ikono ay naging formal. Okay, magaling mga bata. Mukhang marami pinutunan sa ating lesyon noong nakaraang ito. So ngayon, may pagkita akong larawan sa inyo. Suriin niyo ang larawan nito kung ano ha. Nakikita niyo ba ang nasa larawan nito? Kampo? Ano po ma'am? Nasa paaralan po sila. Nasa silid paaralan. Saan ang panahon kabilang ang mga ang nasa larawan? Marjorie? Okay, magaling. Bigyan ng palakpakan si Marjorie at si ha? So, ang larawan na ito ay tungkol sa sistema na edukasyon. So, ang ito talakayin ngayon ay tungkol sa pakibasa ng mga bata. Sistema ng edukasyon sa panahon ng mga Amerikano. So, bago tayo dato, ay meron muna akong malalagay dito. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Pagtatalakay sa sistema ng edukasyon na ipinatupad ng mga Amerikano. Pagbibigay halaga sa sistema ng edukasyon. So, pagkatapos ng aralin na to, inaasahan mo kayo na ay pagtatalakay sa sistema ng edukasyon na pinatupad ng mga Amerikano at pagbibigay halaga sa sistema ng edukasyon. So, ano nga ba ang sistema ng edukasyon? So, bago tayo dyan, meron layunin ang sistema ng edukasyon. Yun po, pakibasa. ang lahat na maging mabuting mamayan, nagsabi ng kapitong bansa, bigyan ng ganap ng edukasyong pang-militarya at lahat ng may kwastong gulang. Ituro ang wikang Ingles, turuan ng mga Pilipino na kaunlarin ang kanilang pamumuhay. Malinan na ay malinan sa mga Pilipino ang daming makabayan at magkaroon ng upang sakahan ang mahihirap na magsasaka. So, meron layunin ang sistema ng edukasyon, which is ang turuan ng lahat ng mga Pilipino na at ituro ang wikang Ingles at turuan din sila na kung paano online ang kanilang buhay and nalinas sa mga Pilipino ng daming makabayan at magkaroon ng upang sakahan ang mahirap na magsasaka. Marjorie, ba't ka nagsasabi mo? Pakibasa ang sistema ng edukasyon. Sistema ng edukasyon. Noon
libreng pag-aaral sa mga paralang bayan. Ipinairal ang edukasyon para sa lahat. Walang bayad ang pag-aaral at libre ang mga aklat, lapis at kwaderno. Nag-utos din ang batas na ito na magpadala ang Estados Unidos ng mahuhusay na gurong Amerikano sa Pilipinas. Nagpatayo din ng mga paralan para sa mga may gustong maging guro. Ito ay tinatawag na paralang normal. Nagpatayo ng mga espesyal na paralan tulad ng bukasyonal, pang-agrikultura at pangkalakal. May mga pinatayo ring paralang pangkolehiyo. Isa na dito ang pamantasan ng Pilipinas na pinatayo noong Hunyo 18, 1908. Okay, magaling. Tapos bilang 74 ay may libreng paaralan ng mga mag-aaral. At mayroon din silang libreng mga aklat, mga lapis at mga kwaderno. At saka ang batas bilang 74, nagutos din na magpadala ng mga Estados Unidos na mahusay na gurong Amerikano sa Pilipinas. At saka ang batas bilang 74 din ay nagpatayo ng mga paaralan sa mga gustong ng mga paaralan para sa mga may gustong maging guro. Ito ay natamang paaralang normal. Kaya ng MPNHS, di ba, public yun? Public school na yun. At saka, hindi ko alam kung meron pa bang public school dito sa Urban. Mga series is, dumating ang may 600 na mga gurong Amerikano noong Agosto 21, 1901. Dahil sa lutan sila sa bagong USS Tomas. Sila rin ang pumalit ng mga sundalong guro na iba yung una is ang nagtuturo sa mga bata ay mga sundalo. So ngayon ang Tomasetes na nagtuturo sa kanila. Ang Tomasetes ay ang pumalit sa mga sundalong guro. Itinalaga sa iba't ibang pampublikong paaralan upang magturo ng pagbasa, pagsulat at arithmetika. So ang Tomasetes ay isanasa na sila di-atrabato sa mga public school para magturo sa mga mag-aaral ng pagbasa, pagsulat at arithmetika. So sa pangwakas is ginagamit sa mga paaralan ng mga aklat na isinulat at nilimbag sa Amerika. Binigyan din ang pagtuturo ng demokratikong paraan ng pamumuhay kung ang simbahan Katoliko ang simbolo ng Espanya, ang paaralan naman ang simbolo ng pananampok ng Amerikano. Okay, pakibasa nga ng sabay-sabay ito. Ginamit sa mga paralan ang mga aklat na isinulat at inilimbag sa Amerikano. Paraan ng pamumuhay. Kung ang simbahan Katoliko ang simbolo ng Espanya, ang paraan naman ang simbolo ng pananakop ng Amerikano. So, naiintindihan niyo ba ang mga tinuturo sa inyo tungkol sa sistema ng edukasyon
isagot ang tanong na ito? Thomas City. Okay, magaling. Bigyan ng magaling clap si Hako. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Okay, pang-apat na tanong. Ako muna babasa ha. Anong paaralan na itinatatag para sa mga guro? So, sino gusto sumagot? Itaas na ang kamay. Okay, Marjorie? Paaralan formal. Anong sagot? Paaralan formal. Okay, magaling. So, panglima. Panglimang tanong. Ano ang batas ang nagtakda? Sabay-sabay. Ano ang batas ang nagtakda ng libreng pag-aaral sa paralang bayan? Okay, Paton, sagot. Batas bilang 74, ma'am. Ano ang sagot mga bata? Batas bilang 74. Okay, so ayun, natutunan niyo na naintindihan niyo talaga ang ating tinalakay. Sa iyong palagay, ano kaya ang mangyayari sa edukasyon ng Pilipinas kung wala ang impluwensya ng mga Amerikano? Para po sa akin, kung wala ang impluensya ng Amerikano, ang uri po ng edukasyon natin dito ay hindi po naging modernized. Like, kuan lang po, kanang same lang gihapon sa una nga. Dili bitaw jud sila makabaloon sa mga kuan kay true bitaw sa pagkuan sa Amerikano is daman tay libreng aklat, mga lapis, kwaderno, di makakaton jud ta, ma'am. Mara to, ma'am. Good. Crystal Villamay, may tanong ako sa iyo. Bilang isang mag-aaral, paano mo may makakita ang pagkahalaga sa edukasyon? Para sa akin ng kahit paano sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating edukasyon, pag-aaral ng mabuti, saka respeto sa mga guro, at saka sa ibang tao na nakapalibutin sa ating Okay, magaling. Bigyan sila ng magaling na si Miss Crystal Villamay and Miss Paton. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing, magaling, magaling, galing, galing. Okay, so naintindihan niyo ba lahat? Opo. Ano ang mga katanungan? Oh, wala na po. Okay, ako, ipapasagot sa inyo ulit. Kumuha ng isang buong papel. Basahin mo na ang panuto. Una ng patlang. Piliin tamang sagot sa kahon. Okay, mamaya na kayo magsimula. Tapos na, ma'am. Okay, tapos na ba? Okay, ibukas ko natin ang sino ang gusto sumagot kung bumalik sa harapan? Pag gano'n ang grupo eh. Sino ang gusto sumagot? Ipong tama. Ipong? Pangalawa, Marjorie. Pangatlo, Hanko. Crystal Villamay, ikaw nang susunod. Maton, sumagot ka sa ika-apat na tanong. At ikaw na yung panghuli. Sigawan mo na. Let's
Okay, ipasok natin. So, pakibasa na sabay-sabay. Sila nagturo sa mga pag-aaral sa pagbasa, pagsulat, at Amerika. Ano ang sagot? Okay, very good. Number 2. Sa taon na ito, Ito ang pagkakasan ng Pilipinas. Onyo, 1808. Okay, magaling. Number 3. Pagdating ng mga grupong Amerikanong tumasay. On. Agosto na. Gusto, 21. Magaling. Pang-apat. Sasakyan ng mga grupong Amerikano, USS Thomas. Magaling. Pang-5. Ang paralan ay simbolo ng pananaw. Sino ang perfect dito sa ating quiz? Okay, magaling. So kayo, isulat itong pagkakalalin sa inyong kwaderno at ipasa ito bukas. Pakibasa. Tukuyin ang iba pang mga proyekto ng mga Amerikano na katulong sa pag-unlad ng mga Pilipino. Isulat ito sa kwaderno. Okay. So, sana naiintindihan niyo din natin ninatalakay natin ngayon at tayo magtatapos mga bata. Paalam sa inyong lahat. Paalam na po, Binibining Laika. Salamat po sa pagtuturo sa amin.